Good afternoon, Life Nova, 2 p.m. service. And yan, excited na po ba tayo na mag-worship kay Lord? So let us all stand as we sing to God together. And before we sing to God, let us all be encouraged sa letter ni Paul. Let's read from Timothy, 2 Timothy, verse 8 to 9. So from Pinoy version, sige, basahin natin verse 8. Sabi niya dito, kaya nga, huwag kang mahihiya pag sinishare mo sa ibang tao ang nalalaman mo tungkol sa Panginoon natin. Huwag mo din akong ikakahiya kasi nakakulong ako dahil kay Christ. Instead, samahan mo ako sa pagtitiis para sa magandang balita. Bibigyan ka ng Diyos ng lakas para dito. In verse 9, niligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging banal na bayan niya. Hindi ito dahil sa mga ginawa natin, pero dahil yon ang plano niya at dahil sa sobrang kabaitan niya. Sa simula pa lang, binigay na niya sa atin ang sobrang kabaitan niya. Sa tulong ni Christ Jesus. So in this letter, ito yung sulat ni Paul kay Timothy. So Timothy, isa siya sa kasama ni Paul sa ministry na. And then si Paul, Apostle Paul, sinulat niya to kay Timothy when he was in the prison. Nasa kulungan siya noon. And etong encouragement verse niya kay Timothy, bata pa nito si Timothy. Pero ito yung sinulat niya kasi more on personal advices and encouragement yung binigay yung sinulat ni Paul kay Timothy. Pero ang sabi niya dito sa verse 8, kaya nga wag kang mahihiya na i-share sa ibang tao ang nalalaman mo tungkol sa Panginoon. I believe that all of us here merong alam tungkol kay Lord. All of us here merong memory. Ano ba yung ginawa ni God for all of us? So before we sing to God, let us all be encouraged then. Sinasabi dito ni Apostle Paul na do not be ashamed dun sa gospel. Ano ba yung gospel? Ito is the good news na na-receive natin. So, bago tayo kumanta, let us all be reminded na yung grace na binigay ni Lord sa atin. Ito rin yung magiging natin, lakas, so that we can testify kung ano yung ginawa ni Lord on the cross. So that when we sing today, hindi lang to basta parang mababasa natin yung lyrics, but we will sing na naiintindihan natin yung lyrics. So, because yung kakantahin natin ngayon, hindi lang basta kakanta tayo, pero we can sing na itataas yung kamay natin because alam na natin kung ano yung ginawa ni Lord for all of us. So yun yung sabi niya, huwag kang mahihiya na i-share sa ibang tao ang nalalaman mo tungkol sa Panginoon natin. So, siguro inisip natin, parang, okay, yung grace ni Lord, yung pinako siya sa cross, okay. Pero it is more than that. Kung paano tayo sinave ni God, it is also dun din sa mga goodness na ginawa sa atin ng Panginoon. The goodness, nung student ka, the goodness ngayon na parents ka, the goodness ngayon na nag-work ka, so that we can sing na magkakasama, na masaya na ite-testify natin kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay natin. So let's sing to God and let us all pray. Taas natin yung kamay natin. Lord, we thank you, God, for this afternoon. Salamat, Lord, kasi even in this time, Panginoon, hindi man namin naiintindihan, God, ano yung sinabi ni Paul kay Timothy. But this time, Lord, I pray that you will reveal, Panginoon, what really the cross means, Panginoon. I pray that you will open our hearts, Panginoon, to really receive your message, Panginoon, this afternoon, Panginoon. Lord, I pray that at the end of this day, at the end of our service, we will not be ashamed, Panginoon, kung ano yung tinapos mo on the cross, God. But we will declare, Panginoon, sa mga tao, Lord, ano yung na-receive namin, Panginoon, yung goodness mo, Lord, yung gospel, Panginoon. So we will, Panginoon, we will go na magkakasama, God. Salamat, Lord, sa araw na to, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Magpuri tayo sa Panginoon. Come on.
wika mo, lahat ng pinangako mo, ang tangi kong pinanghahawakan. Magbago man ang paglipas ng panahon, ikaw pa rin ang siyang maghahari. Salita mo ay mangyayari. Ang iyong hangarin ang siyang mananaig. Buong puso kaming umasa. Tapat mong wika, hindi mayayanig. Buong puso kaming umasa. Mon! Oh, 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 oh. Ang wika mo, lahat ng pinangako mo, ang tangi kong pinanghahawakan. Magbago man ang paglipas ng panahon, ikaw pa rin ang siyang maghahari. Salita mo ay mangyayari. Let's declare! Salita mo ay mangyayari. Ang iyong hangarin ang siyang mananaig. Buong puso kaming umasa. Tapat mong wika, hindi mayayanig. Buong puso kaming umasa. Let's go! Oh, 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 oh. Mon! Oh, 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 ang Panginoon ay di magbabago. 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 Salita mo ay mangyayari. Salita mo ay mangyayari. Ang iyong hangarin, ang iyong hangarin, ang siyang mananaig. Buong puso kaming umaasa. Ang ating buhay, ang aming buhay ay nasa iyong kamay. Kami sa iyo'y magwawagi. Go! Oh, 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 oh.
Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, God. Ang walang katulad na Diyos. Walang katulad ang kabutihan mo, God, sa amin. Walang makakapantay sa iyo, Panginoon. Walang makakapantay sa pagmamahal na ibinibigay mo sa amin araw-araw. Salamat, Lord, sa grace na binigay mo sa amin, God. Utang namin yung buhay namin sa iyo, God. Thank you, God, for redeeming us, Panginoon. Thank you, Lord, for changing our lives, Lord. Thank you, Lord, for transforming us. Indeed, your grace changes everything. We worship you, Lord. From stone to flesh, you change me. My heart changed by your hands. From death to life, you raised me. Forgiven, now I stand. Oh, we stand because of you, Jesus. Your scars, reminder. Your cross, the great exchange. In you I live forever. Now free from sin and shame. You have my heart and I am yours. I once was lost but now restored. Oh, you are the Lord of all things new. Heart open wide, we worship you. From stone to flesh, you changed me. My heart shaped by your hand. From death to life, you raised me. Forgiven, now I stand. You have my heart and I am yours. But now restored. Oh, you are the Lord of all things new. Heart open wide, we worship you. Oh, you have our heart, oh God. Oh, you are the Lord of all things new. Heart open wide, we worship you. Oh, come on, let's sing. Hallelujah, my chains undone, heaven's won. Hallelujah, we raise you up, Christ our hope. Hallelujah, hallelujah, my chains undone, heaven's won. Oh, hallelujah, we raise you up, Christ
We worship you, God. Hallelujah. My chains undone, heavens fall. Hallelujah. We raise you up, Christ our hope. Thank you, God. Purihin ng Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa atin. Napakabuti ni Lord. Dati tayong walang pag-asa, pero may pag-asa tayo ngayon sa Panginoon. Mag-pray po tayo. Lord, salamat po sa pag-asang ito na sa'yo nagmumula, Lord. At pinupuri ka namin, Panginoon, itinataas ang iyong dakilang pangalan kasi ikaw lamang ang aming Diyos at wala nang iba kaming sasambahin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Tayo po ay dumako na sa ating isang pagbibigay para sa Panginoon. Wait lang. Basahin po natin yung awit 85 verse 12. Ang sabi dito, gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupay bubungang may inam. Napakaganda ng binigay ni Lord na salita niya. Si Yahweh na ating Diyos, puno siya ng pag-ibig at biyaya. Naglalaan ng kasaganahan, hindi lamang para sa bawat isa sa atin. So, kundi pati sa buong bansa, para sa buong bansa. Ang ating Diyos ay tapat sa lahat ng mga pangako niya. Tapos binibless niya tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan. At pasasaganahin niya tayo. Gagawin niyang maunlad ang ating buhay. At ang lahat ng ating lupain ay magbubunga ng mainam. Ito'y paalala niya na kung tayo'y mananatiling tapat, matuwid, pagpapalain ni God ang ating bansa. Amen? Kasama tayo doon, ang bansa natin, kung magiging matuwid tayo. Kaya nga sabi, tayo'y tinawag na magkaisa, magtulungan, palaging manalangin, at mamuhay ng matuwid, upang umabot ang kanyang layunin para sa ating bayan. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord God, kasi po, binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na magbigay para sa iyong gawain, Lord. Salamat sa biyaya, Lord. Pagpalain po ninyo ang lahat ng resources na ibinibigay nyo sa bawat isang anak ninyo, Panginoon. Mga pag-aaral nila, Lord, trabaho, business, Lord, kalusugan, Panginoon. Sa iyo lahat nagmumula, Panginoon. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin, Lord. Lord, marami pong salamat sa inyo pong lahat ng kapurihan. Amen. So, atin pong ipanalangin yung mga kids. Sige po, pag-pray po natin yung mga kids. Lord, thank you po sa mga batang ito, Panginoon, na idinala niyo po, Panginoon, sa life. Dalangin po namin, Panginoong Hesus, na sila'y maalagaan, maturuan ng iyong mga salita hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon. Mahalin ka nila, Panginoon, at sundin ka nila, O Lord. Hanggang sa, Panginoon, magamit mo sila sa darating na panahon, Lord. Pagpalain mo mga teachers, Lord, na gagamitin mong magtuturo sa kanila, Lord. Gayon din ang kanilang magulang, Panginoon, na iyong pinapaalaga para sa kanila, Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang mga batang ito at gayon din ang kanilang magulang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Let's continue to worship God. We continue to worship you, God. From darkness to light, from death into life, His grace changed.
from broken to whole, step to whiter than snow. His grace changes every. Yes, Lord. His grace changes everything. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. He has broken. Come on. He has broken the chains. He has conquered the grave. His grace changes everything. By the power of His blood, by the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes His grace changes everything. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame that His love won't heal. Forever the victory is won. Forever, forever the victory is won. We know that it's already finished. Jesus already finished it on the cross. He's no longer there. After 3 days, He resurrected. Because of Him, we have life. Thank you, God, for you finish. For you finish, the victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. Yes. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. It is finished. It is finished. The victory is won. More. It is finished. It is finished. The victory is won. It's finished. It is finished. It is finished. The victory is won. Yeah. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too
the victory is won. Forever, forever, the victory is won. Forever, the victory is won. Thank you, Jesus. Let's read together. Basahin natin ang salita ng Diyos mula sa Lucas chapter 8 verses 1 to 3. Pagkatapos nito, nagtungo si Jesus sa bawat lungsod at nayon, at sa mga lugar na yon ay nangangaral at naghahayag ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at karamdaman. Kabilang dito si Maria na kung tawagin ay Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas mula sa kanya. Kasama rin si Juana na asawa ni Chuza na katiwala ni Herodes, si Susana at iba pang mga babaeng nag-abot ng tulong sa kanila mula sa kanilang mga pag-aari. Ito ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, God, sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa aming lahat, Lord, na magkakasama kami na mag-worship sa'yo, magkakasama kami, Panginoon, na makikinig ng salita mo. Salamat, Panginoon, kasi alam namin na yung presensya mo ay nandito sa aming kalagitnaan ngayon. At kanina pa lang, God, nangungusap ka na sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Jesus, kasi ikaw yung pag-asa namin, Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, aming hinahanda ang aming mga puso, ang aming mga tainga, God, ang lahat-lahat sa amin, Panginoon, na sa aming pakikinig ng iyong salita. Alam namin, Holy Spirit, na nangungusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, at dalangin namin, God, na sa iyong pangungusap sa amin, God, kami ay makikinig. Kami, Panginoon, ay susunod sa iyong salita. Dahil ikaw ay ang Diyos na mahal kami, Panginoon, hindi mo nais na kami ay mapahamak, bagkus nais mo kami, Panginoon, na mamuhay, Panginoon, sa ibinigay mong eternal life sa amin, Panginoon. Mamuhay kami ng naayon sa purpose mo, sa layunin mo, Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, God. Kami ay walang kwenta, God, sa iyong harapan, Panginoon. Pero dahil sa iyo, Jesus, dahil sa ginawa mo para sa amin, Panginoon, now, Lord, kami ay makakaharap sa iyo, Panginoon, na may confidence. At makakaharap kami sa iyo, Panginoon, bilang iyong mga anak, God, na parang isang mga anak, God, na makikinig sa kanyang ama, makikinig sa kanyang salita, makikinig sa kanyang layunin, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat na sa pagkakataong ito, Panginoon, kami ay makakapagpahinga sa iyong presensya, and at the same time, God, na you will, Lord, speak to each and every one of us, Lord. We thank you, God, for your presence with us this afternoon. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. At wini-welcome ko po ulit ang bawat isa sa ating 2 p.m. service dito sa Life Novaliches and Every Nation Church. And bago po tayo magsiupo, yan, pwede po natin na i-greet yung katabi po natin or yung nasa likod po natin. And yan, mag-hi lang po tayo, fist bump po natin. And yun, kung meron po tayo na hindi kakilala, yan, I hope it also take the time para yan, tanungin din, no, yung pangalan nila, kamustahin sila. So, ayan, it's good to see po na magkakasama tayo ngayon dito sa ating 2 p.m. service. Ayan, sige po, makakaupo na po tayo. And yun, nais ko lang po na magpakilala po sa atin. Ako si Sam, isa po sa mga, sa mga campus missionaries dito sa Life Nova. And alam
ako po, no, sanay po tayo na sila Pastor Tim or si Coach Taps yung nagpipreach sa atin pag 2 p.m. service. But yun po, nagpapasalamat po tayo sa opportunity na binigay sa atin para i-preach yung word ngayon sa inyo sa 2 p.m. Masanay po tayo sa Sabado, yan, sa youth gathering natin na kakatapos lang din kahapon. Ayan, kaway-kaway sa mga students natin na present kahapon. Ayan, nandun din sa YG natin kahapon ay nandito ngayon. So talaga namang the future is bright. Yan. Unti-unti na, alam mo yan, natututunan ng mga next generation natin na talagang, alam mo yun, mahalin yung si God, mahalin yung word niya, mag-dwell talaga sa presence ni Lord. And yun, it's glad to see na ano tayo dito ngayon, multi-generation, no? From ano talaga across all ages talaga. So, ayun. And I hope na, yan, expectant po tayo na makinig ng word ni God sa atin ngayong hapon na to. And yun nga po, we will be continuing yung series natin. Actually, last part na ito ng series natin na The Cross. Ayan. And sino po sa atin dito present nung first week pa lang, week 1? Ayan. Show of hands. Nasimulan natin week 1 pa lang, ayan, and now we're down to week 4. So just a few recap lang, no. We're going through this series na The Cross, no. At we are going through, kumbaga dun sa mga past few weeks na we went through this series na we studied or winen through natin, no, yung story ng mga characters in the Bible na na-encounter nila si Jesus. And one common thing that they shared together is that nagkaroon ng significant na pagbabago sa buhay nila when they encounter Jesus. So, any one of us here who have encountered Jesus? Ako lang ba? Yung mga nagtaas lang ng kamay. And for those who have encountered Jesus, definitely, no, na makikita natin na ang laki ng pagbabagong ginagawa ni Lord sa buhay ng mga taong nakaka-encounter sa Kanya. Do you agree with that? Ayan. And it's a change for the better, hopefully. Ayan, si Lord din talaga yung may kakayahan na mag-transform ng buhay ng mga tao. And yun yung natutunan natin for the past few weeks. Una, yung sa kay Nicodemus na isang Pharisee, no, nung na-encounter niya si Jesus. Talagang from being curious, sino ba tong teacher na to? Sino ba tong Jesus na to? Na kumbaga, nakita natin how yung journey niya from being curious ng sino ba tong teacher na fina-follow ng mga disciples, ng mga crowd, into being really, you know, a follower of Jesus himself, right? Na makikita natin kahit at first, hindi niya pa talaga fully kilala si Jesus, pero nakita din natin yung journey, no? And that's the same for every one of us. So we all go through the journey of following Jesus, of knowing Jesus, and we hope na as we continue na makilala natin si Jesus, mas makita natin na talagang andun yung ginagawang pagbabago ni Lord sa buhay natin, and at the same time na Jesus is really patient with every one of us, and He wants us na ma-encounter natin siya personally sa life natin. And also, dun sa second week naman, ang pinag-usapan naman natin, ito naman yung nag-focus naman tayo dun sa crowd, dun sa mga laging bumubuntot or sumusunod kay Jesus wherever He goes, right? Kasi alam natin na si Jesus, He went through from places to places, and talagang dun siya, nagmi-minister siya, nagpapagaling siya ng mga may sakit, ganyan, and nagpapakain siya, mga pa-feeding program ni Jesus, right? And nakita natin dun na yung crowd, no, some of them maybe talagang nakita nila, or they are also curious, they wanted to know Jesus more, but most of them, they just follow Jesus dahil dun sa benefits, right? Kasi, ayun, may libreng pagkain dun eh, right? Or yan, nawi-witness nila yung mga miracles na ginagawa ni Jesus. Pero, nung nakita nila na costly pala
no? Hindi pala biro yung pag-follow kay Jesus. Na doon na unti-unti na sila na inabandon si Jesus. And we saw it as well sa succeeding stories pa na even those very crowd na nag-follow kay Jesus, sa mga miracles na ginawa niya, were the very same crowd din na sumigaw din or nagsabi din na ipako si Jesus sa krus. And I hope that that's something that won't happen to us. Far be it from us that it will happen sa atin in our journey of following Jesus, right? Do we agree? Right? And third week naman, we followed naman yung life ng Roman centurion, yung nagbabantay na doon sa Calvary kung saan nakapako si Jesus, no? So, as we know, dahil Romano siya, hindi siya Hudyo, Hentil siya. So, kumbaga ang Diyos nila is yung emperor, na nung nakita niya, na witness niya personally, how itong minamock nila, how itong pinarusahan nila on the cross, na witness niya that Jesus is the Son of God. And so that changed his life. Yan. And ngayon naman, na nasa last part na tayo ng series natin na The Cross, we will be studying, ayan, we will have a character study naman ng life ni Mary Magdalene. Ayan. Ni Maria Magdalena. Ayan. Bago pa man po tayo pumunta sa mga Sunday's best na kantahan natin dyan, sa mga tatay natin. Ayan. Mamaya, papakita natin, no, kung sino ba tong Mary Magdalene na to, and kung paanong change o paanong binago ni Jesus yung buhay niya. So, sino nga ba si Mary Magdalene? Ayan, so, well, yung Mary, yung pangalan na Mary, no, actually common yan. So, meron ka bang katabi ngayon or kakilala na may pangalang Mary? Ayan, si Mary Ann, nandito ngayon. Ayan, kung hindi man Mary, Maria Richelin, ayan. Tinatawag ko na yung mga kakilala ko may Mary, ganyan. And di ba, parang common din actually dito sa atin, no, na parang kadugtong ng pangalan yung Mary or Maria. And actually, naman yan different version yan, depende sa language. Sa Hebrew, more on Mariam yon. So si Tita Yam, na umatan kanina ng 10 a.m. service, yun talaga yung original nun, Mariam. So there. So yung name na Mary, it was actually common kung paanong common siya ngayon, common siya way back sa time ni Jesus. And yung paraan nila ng pag-identify kung sino ba yung Mary na tinutukoy, doon sa Gospels, yan, pag nagbabasa tayo ng Bible, di ba, siguro na-encounter niyo na ilang beses na, no? Na ang daming Mary. Sino Mary to? Ito ba yung Mary na ganito? Ito ba yung Mary na ganyan? So, for them to identify sino ba yung Mary na tinutukoy, it's either idudugtong nila yun sa kung taga saang lugar or saan nanggaling yung Mary na yon or kaninong nanay man siya. So, sino nga ba si Mary Magdalene? So, sino muna yung hindi siya? Tama ba? Naintindihan niyo ba ako? Ayan. Hindi siya yung Mary na mother ni Jesus. Okay, iba to. Right? And hindi din siya yung Mary na kapatid ni Martha at ni Lazarus. Kung familiar na tayo dun sa story na yon. Ayan. Si Mary na upo sa paanan ni Jesus at nakikinig lang. Ganyan. So, hindi siya yon. And hindi din siya yung Mary na mother ni James. Yan. And marami pa actually sa Bible. Pero yun nga, tulad nga nung nabasa natin kanina sa Luke, no, sa Lucas, nakita natin doon yung kung paano dinescribe si Mary na nung nagmi-ministry si Jesus, no, siguro mas familiar tayo na story is that ang kasama ni Jesus yung 12 disciples, yung mga lalaki, right? And yung ibang crowds, ganyan. Pero interestingly, na si Luke, no, isinulat niya talaga, no, na hindi lamang yung 12 disciples yung talagang laging kasama ni Jesus sa pagmi-ministry niya, but also there were women
okay, mga babae na nagfa-follow din kay Jesus, no? So, yun nga, sabi nga doon pumupunta si Jesus sa iba't ibang lugar, sa bawat lungsod, sa bawat nayon. Ayan, ang sipag ni Jesus, no? At yun, nangangaral siya, naghahayag siya ng word. And sabi doon, kasama niya yung 12. And then on verse 2, sabi doon, at ilang mga babae, no, na pinagaling niya sa masasamang espiritu at karamdaman. At yun na nga, kabilang na nga doon si Mary Magdalene. At sabi dito, in-specify dito ni Luke na yan, siya yung Maria na may 7 demonyo anong tawag dito, na kumbaga she was possessed with 7 demons, tapos pinagaling siya ni Jesus, pinalayas ni Jesus yung 7 demons na yon. So kaya Mary Magdalene siya, or Maria Magdalena siya, hindi niya second name yung Magdalena, ayan, pero dahil galing siya dun sa place na Magdala, ayun. So Maria from Magdala siya. So yan. So yun yung kumbaga naging description o yung pagkakakilanlan ni Mary, na hindi lang siya yung babaeng taga Magdala, pero siya din yung babae na may 7 demonyo na pinalayas mula sa kanya. Ayan. So, kung hindi po natin masyadong nai-imagine ngayon, na na-visualize ngayon, di ba? Or maybe, baka mas familiar tayo sa mga napapanood natin sa movies, yung parang bigla na lang nagwawala, di ba? Or yung parang biglang tumitirik yung mata, ganyan yun yung iniisip natin na being possessed with demons. And ito pa, ang nakakaloka. Ayan, nakakaloka. Na part dito, hindi na isa eh. Kasi pag isa, 'di ba, grabe na 'yon. 'Di ba? How much more 7? 'Di ba? 7 ito. So, anong klaseng kasamaan yung lumulukob dito sa babae na to, right? And ngayon siguro dahil advanced na din tayo in technology, kaya minsan hindi na natin masyadong pinapansin yung mga ganong bagay. Iniisip na lang natin, ay, ano yan? Hindi naman siguro totoo yan, ganyan. Baka sa mga probinsya lang nangyayari yon, ganyan. Lalo na tayo, taga dito sa Nova, no? Baka mamaya kapag bigla tayong may, na witness na nagwawala dyan at di ba? Inaalihan ng demon, ay, naku, baka ine-epilepsy lang siya, ganyan. Pero, makikita natin dito, sa text na to, and actually sa other text in the Bible, na yun nga actually yung isa sa mga ministries ni Jesus na kumbaga nagpapalaya siya ng mga demons na nagpo-possess doon sa mga tao, no? Part to ng ministry ni Jesus, and it's actually a reality up until today. But the good thing is, no, sa atin ngayon na follower ni Jesus, hindi natin kailangan na matakot, right? Kung yan, na ma-encounter natin that there is someone who is being possessed with demon. Hindi lang to yung basta yung possession na talagang yung parang yun nga, yung nagwawala bigla or tawag dito, yung tumitirik na lang yung mata. But actually, being demon possessed, it can actually come in a form of meron siyang sakit na malubha na matagal na nilang gustong gumaling pero hindi sila gumaling-galing doon, or maaari na in a form of talagang alam mo yon, parang okay naman yung life pero parang after mong umuwi ng bahay, ganyan, or say pag mag-isa ka na lang, parang andun yung depression sa'yo, yung kalungkutan sa'yo. So, it actually comes in many forms. But the good thing sa atin ngayon na follower ni Jesus is hindi tayo dapat matakot because Jesus is with us, and there is power in the name of Jesus. Tayo na mga disciples ni Jesus, binigyan niya tayo ng power to cast out yung mga demons, no? Kaya, pag hindi pa dumadating si pastor, di ba? Meron tayong actually power, binigyan tayo ng access ni God, no? To pray over that person and to cast it out in Jesus' name. So, kaya imagine natin na itong sitwasyon na to ni Mary Magdalene, no? Hindi biro, right?
And for you to be identified as a woman na may 7 demonyo na pinalayas, si Jesus, ganyan. So, kumbaga parang ano to if you may, for you to be identified with that, ibig sabihin, katakot-takot at sobrang grabe na ano yung pinagdaanan mo talaga. Hindi mo ma-imagine. Right? And ang amazing sa kanya, 'di ba, na ganun yung kahit na naging ganun yung buhay niya, naging istorya ng buhay niya, pero dahil na-encounter niya si Jesus and Jesus healed her, no, na nagbago yung buhay niya. Kaya nga in response, no, dun sa healing na ginawa sa kanya ni Jesus, no, sumama na siya, no, kay Jesus, together with the other disciples and together with the other women na nagministry. Ayan, na kumbaga naging help kay Jesus and sa ministry niya. And sabi nga dun, actually sa verse 3 sa English version, yung mga babae na na-mention dito, they provided for them. They provided for Jesus and for the disciples out of their means. So, ang amazing lang how they responded in generosity, how they responded in, alam mo yon na talagang, ito yung rabbi, ito yung si Jesus na nagbago ng buhay ko, yung nagpalaya sa akin mula sa nag-o-oppress sa akin. And ganon yung naging effect sa life nila, and at the same time, that's how they responded. And in the same way sa atin po ngayon, no, na mga disciples ni Jesus, I believe that if tayo na-encounter natin si Jesus personally, hindi na siya yung kumbaga, hindi na lang siya story or testimony ng ibang tao. Si Jesus ganito yung ginawa niya sa buhay ko. Pero once tayo na-encounter natin personally si Jesus, our lives will never be the same again. And yung magiging response natin is worship to the Lord. Magiging uncontainable yung love na na-receive mo kay God to the point that you will really give what you have. Lord, ito yung life ko, i-offer ko sa'yo. Now, that's my question for every one of us. Ano man yung season natin, whether you're a student, you're a parent, a newly married couple, ganyan, yung mga anak, nasaan man tayong season. But then because Jesus now meets us to where we are, na as we encounter the living God, as we encounter si Jesus, na our life will also respond, no, in worship kay God. And so, yun yung life ni Mary Magdalene, no? And as we continue, yan, sa pagpapatuloy natin, so yun na nga, 'di ba? So ganun yung ginagawa ni Mary. And actually, even nung nasa cross na si Jesus, no, she was still there. So makikita natin dito how Mary was really devoted to Jesus, na hindi niya iniwan si Jesus. Alam mo 'yon, hindi niya kumbaga pinabayaan na lang yung God, yung tao na nagpagaling sa kanya. And mababasa natin in Mark chapter 15 verse 40 how when Jesus was, nung nasa cross pa siya, nung nakapako pa siya dun sa cross, no, yung mga kababaihan na nagfa-follow kay Jesus, they were there. They were, from a distance na nakatingin kay Jesus. Inaano nila hinihintay, dahil wala silang magawa at that time, kasi nga nakapako na si Jesus, and anytime na siguro they will do something, they will also be punished. Kasi may mga Roman centurions, di ba? May mga soldiers na nagbabantay doon habang nakapako si Jesus. So, you can just imagine, no, yung pain, you can just imagine yung sakit din na nararamdaman ng mga disciples ni Jesus together with these women na makita yung
yung teacher nila makita si Jesus at that state. And by this time, hindi pa nila talaga fully nauunawaan, no, kung ano ba yung purpose ni Jesus. Bakit he has to die? Bakit kailangan niyang mamatay on the cross? Kasi for them, ang iniisip nila, yung Messiah na darating ay magiging isang leader, no, that will just save them mula sa pang-oppress or dun sa pananakop ng Roman Empire. Right? Ganun lang, hanggang dun lang yung alam nila. And so, they were actually waiting. They were waiting kung ano pa yung mga mangyayari sa mga susunod na kabanata. Pero imagine the grief, imagine the pain na nararanasan ng mga disciples and even ng mga women kasama ni Mary na ito yung Savior namin. 'Di ba? He is dying. Ito yung tagapagligtas namin. What will happen to us now? Ano na yung mangyayari sa amin? Yan. And yun nga, na kumbaga, nakita natin doon how it was not just Mary, no, Mary Magdalene na very devoted kay Jesus, but also the other women here na minention doon sa text. And now, fast forward, no, syempre, we already know the story, right, na when Jesus gave up His spirit, and He said, Tetelestai, it is finished, right? It is finished, na namatay si Jesus on the cross, and yan na, kumbaga, inano na siya, inilibing na siya, ganyan, doon sa tomb. Hindi to yung hindi to yung tulad ngayon sa atin na talagang yung may hukay tapos ibababa ka doon sa hukay. Dati talaga sa kanila yung tomb. Kumbaga isang malaking parang cave, ganyan. Tapos yon, doon ipinasok yung katawan ni Jesus. Doon siya inilibing. Ayan. And we can see as we jump naman on John chapter 20 verse 1 na si Mary, ito ulit si Mary Magdalene, no, na madilim pa lang pumunta na siya doon sa pinaglibingan kay Jesus, no? At nakita niya na naalis na yung batong pantakip doon sa libingan. So, we can also see here, no, how Mary showed her deep devotion and her love for Jesus. Na kumbaga, probably, though hindi naman minention dito, maaring sa kanya kasi kumbaga pinrepare na ni Joseph of Arimathea and Nicodemus, right? Yung body ni Jesus, right? Kasi nga, na siya? Patay na siya. And then, probably, si Magdalene, niya, kumbaga, siguro, itutuloy niya yung pag-prepare sa body ni Jesus, ganyan. Pero nagulat siya kasi wala na doon. No, wala or naka-alis na yung batong pantakip. So, anong nangyari? So, kumbaga, probably iniisip niya, naku, baka may kumuha sa katawan ni Jesus. Kaya nga, tumakbo siya at pumunta siya kay Simon Peter, ayan, sabi dito sa verse 2, and sa iba pang mga disciples, na sinabi niya sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inalagay. So yun yung iniisip ni Mary Magdalene. Naku, nawawala si Jesus, baka may kumuha na sa kanya. And so, kaya after niyang sabihin yun dun sa mga disciples, agad-agad, no, na umalis sila at nagpunta sila dun sa libingan. And yon, nung nandun na sila sa libingan, no, si Maria, yan, nakatuyo siya doon at umiiyak siya. And yun nga, na sumilip siya sa loob ng libingan at nakita niya na andon yung dalawang angel, no, na nakaupo doon sa pinaglagyan ng katawan ni Jesus. So, and by this time,
more likely na hindi pa niya talaga nare-recognize ng mga angels yun. And then, sabi nung mga angels sa kanya, babae, bakit ka umiiyak? Ayan, hindi to yung hindi to yung parang walang respect na pagsabi na dahil hindi alam yung pangalan, kaya babae lang yung sabi. Hindi yon, hindi to kumbaga walang respect na pagtawag sa kanya. Pero yun lang talaga yung kumbaga the way nila ng pag-address. So, sabi dito, babae. Ayan, babae. Bakit? Hindi ganun Ayan, ayan. Ayan. Babae, ba't ka natutulog? Joke, hindi natutulog. Ayan, bakit ka umiiyak? Ayan, yun ang tanong sa kanya. And sumagot siya na, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. So, you can see from here na again, at this point, hindi pa talaga fully naiintindihan ni Mary Magdalene yung bakit Jesus had to die. No? And akala niya, mananatili lang na patay si Jesus. By this time, hindi pa niya fully iintindihan yon. And yun nga, no, after niyang sabihin na baka may kumuha sa kanya, no, sabi in verse 14, matapos niyang sabihin ito, lumingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Subalit, hindi niya alam na ito ay si Jesus. Ayan, kasi syempre ninanarrate na lang ni John to di ba? Tong story na to. So, umiiyak siya, humahagulgol siya, ganyan. And, paano yung humahagulgol, Rex? Ayan. Ayan. So, humahagulgol siya. And, yun nga, lumingon siya, pero hindi pa niya na-realize na si Jesus yon. Ayan. At sabi sa kanya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Ayan. And, grabe naman, no? Napagkamalan pa ni Mary Magdalene na gardener si Jesus. At this point, di pa niya na-realize talaga na si Jesus yon. Siguro dahil na din sa hagulgol niya, naranasan niya na bang umiyak talaga? Diba? Yung hagulgol, yung pasakit, pighati, ganong level ng pag-iyak na parang humihikbi ka pa, tapos yung parang hindi ka na makahinga. Ayan. I don't know kung ganun yung nangyayari dito ngayon kay Mary Magdalene, but the fact lang na hindi niya na-recognize yun na yung kausap niya na si Jesus, yung nagtatanong na sa kanya si Jesus, no? Probably, no? Yung talagang niya talaga, yung iyak niya talaga, no? Yung pain na nararanasan niya nang dahil akala niya nawala na talaga si Jesus. And kaya nga sabi niya, no, Ginoo, kung ikaw yung kumuha sa kanya, ibalik mo na siya, please, di ba? Sabihin mo kung saan mo siya nilagay at kukunin ko siya. Grabe, no, kukunin niya si Jesus. Ibig sabihin, alam mo yun, siguro dahil nga na din talaga siya, yung hagulgol niya, and probably yung thoughts and emotion niya din talaga, no, halo-halo na ang nais niya na lang talaga, ang gusto niya na lang talaga, please ibalik niyo si Jesus, ganyan. Turo niyo kung nasan siya, bubuhatin ko siya. Ganun level, di ba? Kukunin ko siya. So makikita natin dito, kahit parang, syempre, we narrate this right now, na medyo nakakatawa lang or whatnot. Pero have you ever experienced that kind of grief in our lives? Right? Maybe nawalan tayo ng mahal sa buhay, right? Or talagang may sobrang sakit na pangyayari sa buhay natin to the point na talagang wala na lang tayong magawa kundi umiyak. And wala na lang talaga tayong magawa kundi hopefully sana yung iyak talaga natin kay Lord, 'di ba? Na to the point na yung prayer natin kay God hindi na ma-contain ng salita lang eh. Alam mo 'yun, ganong level ng grief na nararanasan. Ganyan. Have you ever experienced that? Na talagang nawalan tayo ng mahal sa buhay or maaaring meron tayong ine-expect na mangyayari but the opposite happened, right? 'Di ba? Or baka kala natin, 'di ba? Ito na yung kasagutan ni God sa mga panalangin natin and yet
iba yung nangyari, right? Or maybe niisip natin, Lord, ito na. And then, yet, 'di ba, parang feeling natin ang worst, 'di ba? Ang mas matindi pa yung kinalabasan, right? And maybe we have experienced that. Yan. I believe for most of us. Iba-iba lang din siguro ng sitwasyon and all. Pero dito, no, makikita natin na even if kahit nung sa unang instance lang na hindi niya na-recognize agad si Jesus. Pero nakita natin dito, no, in verse 16, sinabi ni Jesus sa kanya, Maria. Ayan, tinawag siya ni Jesus by name. Kasi yung una, 'di ba, sabi lang, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Pero nakita natin dito sa after niyang sumagot kay Jesus, ito din yung response ni Jesus sa kanya. Maria. Ayan. And finally, after niyang, 'di ba, dahil siguro sa hagulgol niya and all, 'di ba? Nung tinawag siya ni Jesus, na-recognize niya yung boses ni Jesus, 'di ba? Kaya doon niya naintindihan, doon niya kumbaga na-recognize na si Jesus tong kausap ko. 'Di ba? Kaya nga sabi niya, humarap siya at sinabi niya sa wikang Hebreo, yan, Rabboni or Rabbonai na ang ibig sabihin ay guro. Kumbaga na-recognize niya na si Jesus at this time. And yan, tulad ng question ko for all of us, no? All of us here have experienced grief. We have experienced so much pain sa life natin. Ano-ano mang klaseng sitwasyon yon. Yan. And I hope, no, that even in the midst of that pain, no, when Jesus calls to us, ito yung amazing kay Jesus eh. He meets us where we are. He meets us sa ano man yung sitwasyon natin. He meets us in our brokenness. Hindi lang niya tayo, kumbaga, minimit kung kailan okay lang yung sitwasyon ng buhay natin. But actually, He meets us down to our very brokenness. Do you remember the very first time that you encountered Jesus? Ano yung pangyayari ng buhay natin ng mga panahon na yon? Probably, nasa pinaka-lowest point tayo ng buhay natin. Hindi na natin alam kung anong mangyayari sa atin kinabukasan. Hindi na natin probably alam kung paano magpapatuloy sa buhay. Yung kala natin wala na talagang pag-asa. Naaalala pa ba natin yon? Yung mga panahon na yon na hindi pa talaga natin kilala si Jesus. Kala natin wala nang pag-asa yung buhay natin. And yet, Jesus, in His, pursuit of us, sa pagnanais ng Panginoon na makilala natin siya, at sa pagnanais ng Panginoon na maranasan natin yung pagmamahal niya, si Jesus, kinatagpo niya tayo doon. Sa pinaka-lowest point, pinaka-na-lowest pa. Diba? Okay na sana eh. Medyo mellow na eh. Ayan. Sa lowest point ng buhay natin. Right? And that's our God. That's Jesus. Hindi lang siya yung Jesus na, alam mo yon, nakasulat yung pangalan niya dito sa center. Right? Hindi lang siya yung Jesus na babasa natin in the Bible. Jesus na binabanggit natin in our prayers. But I hope that each and every one of us here will really have, a personal encounter with Jesus. No? Kasi minsan, lalo na kapag na din tayo, matagal na tayo sa walk natin kay God, alam niyo, nagiging familiar na lang si Jesus sa atin. Parang nagiging na lang siya. Nagiging parte na lang ng everyday life natin. Right? Okay, pag Sunday, pupunta ako ng church, ganyan, mag-worship kami, ganyan, magpe-pray kami in Jesus' name, right? And hanggang gano'n na lang, right? To the point na naging religion na lang talaga si Jesus, yung pag-follow kay Jesus.
Yan, naging ano na lang siya, kumbaga part of our daily checklist, right? But I hope this is something na hindi mawawala sa atin as we continue to follow Jesus. Alam niyo po yon, yung natin, yung talagang uhaw din natin, um, yung desire natin ng patuloy na pagkakilala sa Panginoon. Kasi in reality, we really cannot box God in just one situation na, si Lord, siya yung nag-save sa family ko nung talagang baon kami sa utang, pero nung nakilala ko siya and everything falls into place, okay na yun. Diba? Si Lord, siya yung sumagip sa akin when I was so broken-hearted. Ganyan. And that's it. No, hindi natin talaga mabox si Jesus ng sa isang sitwasyon lang. Kaya nga yung pag-follow natin kay Jesus, it is a journey. It is a lifetime journey. And sana hindi din tayo mabox dun sa mga testimony natin in the past. Right? I mean, those are good. Those are good. Kung makaka-encounter tayo ng mga first-timers sa church or say, kaklase natin, ganyan, pinapakilala natin si Jesus. It's good, we share our testimony, pero I believe that the Lord is always doing something new sa life natin. Every day, every year. And I hope na yun yung something na hindi mawala sa atin as we continue. Kasi maaring tendency natin yan. Lalo na if you're following Jesus 5 years, 10 years, ganyan. 'Di ba? Yung nakasanayan mo na lang. Pero si God, si Jesus, He meets us where we are. He meets us in our brokenness. And God wants us na mas kilalanin pa natin siya ng lubos at makita natin how personal Jesus is sa life natin. Na He is more than just someone na mag-a-answer lang ng prayer natin. Right? But He really wants to develop or to have na magkaroon tayo ng deeper relationship sa Kanya. And I believe that that's something, that's something na nakita natin sa life ni Mary Magdalene. Imagine niyo yun from that kind of life. Hindi naman siguro tayo same ng testimony kay Mary Magdalene. Hindi naman tayo lahat dito galing siguro dun sa pinanggalingan din niya na she was possessed with 7 demons, right? But we can see the journey ng life niya from that, 'di ba? Sa ganung klase ng kadiliman sa buhay niya. Parang katulad ng kinakanta natin kanina, 'di ba? From darkness to light. Oh, yun. Yan, nagkaroon na din ako ng opportunity kumanta dito. Ayan, hindi lang naman po pala sila yung kumakanta. Ayan. Ayan. Di ba? Yun yung mga kinakanta natin. Tulad nga ng prayer kanina, sana hindi lang natin kinakanta yan, nare-realize natin yung depth nung kinakanta natin. From darkness to light, from death into life. Ganon yung ginagawa ni Jesus sa buhay natin. Ganon yung ginawa niya kay Mary Magdalene. Ganon din yung ginawa niya dun sa mga na preach sa atin previously. No? And that's also the same na ginagawa ni Jesus sa life natin. He's rescuing us mula sa kadiliman ng buhay natin papunta sa liwanag niya. Sa buhay na actually patay. Patay tayo nun 'di ba? Nung di pa natin kilala si Jesus Ano lang tayo, kumbaga bias lang yung life na meron tayo. Huminga lang tayo, natutulog, kumakain, ganyan, paulit-ulit yun. Yung nangyari sa buhay natin. Pero alam mo yung walang saysay yung buhay natin. Pero na nakilala na natin si Jesus, we really pass from death to life. It's more than just us receiving eternal life. Though of course, yun yung greatest gift na binigay sa atin ni Jesus. But here on earth, maranasan natin yun. Na talagang mula sa patay na pamumuhay natin, dalhin niya tayo dun sa Zoe life niya, a life that is full, a life that is abundant. That's something na nais ng Panginoon na maranasan natin ngayon pa lang, 'di ba? Kahit ngayon pa lang, hindi na natin pa kailangang hintayin na 'di ba? Yung heaven kasi meron tayong meron tayong ganong paniniwala na mararanasan lang talaga natin yung 'di ba, yung maayos na buhay, yung wala ng pasakit pighati. Pag nasa heaven na tayo, ganyan. Well, of course, here on earth, dahil fallen world pa to, right?
mararanasan pa rin natin yun. But even in the midst of pain, even in the midst of struggles, even in the midst of, brokenness, God can make us whole. God can, give us peace that surpasses all understanding. God can give us joy. Diba? We can dwell in the presence of God every day. Yun yung nais ng Panginoon sa atin. That's what Mary Magdalene experienced in the presence of Jesus. Kaya ganun na lang yung niya yung devotion niya. And yun, sabi sa kanya as we continue on verse 17, 'di ba? Finally when she recognized the voice of her master, right? Tawag niya, Rabboni. Ay Rabbi, ay Jesus. 'Di ba? Sabi sa kanya ni Jesus, "Wag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama." Of course, hindi to yung parang don't touch me. Yan, hindi ganon si Jesus. No, hindi ganon na parang teka, teka, sinner ganyan. Hindi ganun na. Ayan, pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama sa aking Diyos at inyong Diyos. So, more on this is, kasi syempre overwhelmed si Mary Magdalene eh. Ikaw ba naman yung teacher mo, nakala mo namatay na, di ba? Pero nabuhay ulit. Wow, yung Savior namin. Buhay siya. Buhay talaga siya. Ito siya, kasama ko siya ngayon. Sige, mapapano ka talaga eh, di ba? Mapapalapit ka talaga. Di ba? Mapapahawa ka talaga eh, di ba? Pero more than that na sinabi ni Jesus yan, it's really to redirect yung niya yung focus niya. No, oo, ako nga to, di ba? Ako nga to. Pero wait, di ba? Ito, punta ka sa mga kapatid ko at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Ang ganda din actually nito sa ESV kasi sabi doon, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Anong ibig sabihin nito? Tinawag niya na yung mga disciples, na mga kapatid niya. More than them being servants, more than them being followers, tinawag na sila ni Jesus na mga kapatid ko. 'Di ba? Punta ka sa mga kapatid ko. 'Di ba? And di ba ganun din yung naging status natin when we receive Jesus, no? 'Di ba? Kaya nga sabi din sa word, co-heir na tayo with Christ. 'Di ba? We are His brothers and sisters. 'Di ba? Kapatid na tayo ng Panginoong Hesus. Mga tagapagmana din tayo ng Ama, right? Ganun na yung sinabi ni Jesus dito, right? And makikita din natin dito, sabi pa nga niya, hindi lang siya kumbaga my Father, but your Father as well. And we can see here a shift. I can also kumbaga just imagine how si Juan, habang sinusulat niya tong narrative, itong kwento na to, kung paano din nagbago yung pananaw nila about kay Jesus na fina-follow nila. About kay Jesus they saw, and kumbaga yung nakasama nila na mamuhay, di ba? Na He's really more than just a teacher. He's more than just, leader na pinaperceive namin na papalaya sa amin mula sa pang-oppress ng Roman Empire, sa pananakop ng Roman Empire. But He is really the Christ. He is really our Savior. Siya yung tagapagligtas namin. Siya yung ipinadala ng Ama upang iligtas kami. Hindi na lang siya, hindi na siya lang kaligtasan mula doon sa pananakop ng mga Romano but really, giving us a life that is abundant and full. Saving us talaga from darkness into light, from death into life. Ganun na yung realization ni Juan at this time. And this is something na na-recognize agad ni Mary Magdalene kasi alam niya na yung ibig nun sabihin 'di ba? Na kumbaga after sabihin niya ni Jesus yung na pinapunta na siya, kinomission na siya para sabihin sa kanila, 'di ba? Na
na nabuhay na si Jesus, no? Yan, in verse 18, says here na, yan, umalis, 'di ba? Umalis si Maria Magdalena at ibinalita sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon at sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. I have seen the Lord. Yun yung sabi ni Mary Magdalene, no? And itong declaration na to ni Magdalene, no, dito ini-emphasize yung katotohanan na talagang nag-rise from the dead, nag-resurrect mula sa kamatayan si Jesus, no? And it is a testimony that is really rooted in personal experience kasi nakita niya si Jesus with his very own eyes. At ang amazing dito, again, sabi nga natin kanina, doon pa lang sa account ni Luke, yung pagsusulat pa lang niya na hindi lang yung 12 disciples yung kasama ni Jesus, but even the women, 'di ba? Tapos dito kay John na sinabi ni John na ang nakakita kay Jesus sa nabuhay ng muli na si Jesus ay si Mary Magdalene. Do you know na back in their day, yung testimony ng mga babae, hindi yun ino-honor, no? Kumbaga parang siguro sa panahon ngayon, kapag babae yung nagsalita, babae yung nag-witness, fake news na agad, 'di ba? Ganun yung klase ng kumbaga culture na meron during their time, sa time ni Jesus na hindi kino-consider yung mga babae na mga credible witness, 'di ba? Pero ma-amaze ka dito, no? Kasi kung iisipin nating lahat, right? Bakit, kung hindi sila credible witness during that time, probably baka yung mga disciples, pwede na lang nilang i-generalize na itong mga tao na to yung nakakita kay Jesus. Pero hindi. Sinulat talaga nila yung pangalan at sinabi na talaga nila na mga babae yun, right? Yung naka-witness ng crucifixion ni Jesus, ng death niya, ng resurrection niya. And even the women na kasama ni Jesus in the ministry. We can just see here na si Lord, no, He really has no partiality. Babae ka man ngayon. Ayan, babae ka man ngayon. Sorry Lord. Ayan, babae ka man. Ayan. Sorry. Ayan. Hindi, inaano ko lang. Ay, buti naman nakikinig naman po pala kayo. Ayun, babae ka man, lalaki ka man, no? Kay God, He has no partiality. No? I-reveal niya yung sarili niya sa kung kanino niya gustong i-reveal. Diba? And makikita din natin dito how si Jesus, He is not turning away anyone na gustong mag-follow sa Kanya, na gustong mas makilala pa siya. Diba? Because the disciples, na mga nagsulat, they can just, say, kapwa-disciple, pero hindi eh. Sinabi talaga nila. And the fact that we know, as the story succeeded, no, sa mga susunod pa na kabanata nito, na talagang, na yun yung gospel na patuloy na pinreach ng mga disciples. And that's the very same gospel na naging dahilan ng ng persecution sa kanila, even ng death ng mga disciples, no? If this is not real, hindi talaga 'to nangyari, 'di ba? Siguro yung mga disciples magpupulasa na lang sila at mananahimik na lang sila, 'di ba? Mananahimik na lang sila na, 'di ba? Naman talaga totoong nabuhay ulit si Jesus eh. Kasi kung ipaglalaban nila 'yon, kung fake news 'yon at ipaglalaban nila 'yon, that will cost them their life. But we can see from here that this is real, no? Totoo yung testimony ng mga disciples na Mary Magdalene to the point na ipinaglaban nila 'yon kahit it will cost them their life. That's the gospel that they continue to preach even in the midst of persecution and death. In the same way, tayo po ba, do we believe that Jesus Christ is the Son of God?
Do we believe that Jesus is Lord and Savior? Do we believe that Jesus died on the cross for our sins? Do we believe that He died on the cross for our sins and after 3 days He rose again? Do we believe that Jesus resurrected from death? Kung naniniwala tayo doon, no? Do we also have that same urgency and that same motivation to preach that gospel even if it will cost us our very own lives? Even if it means yung buhay natin malagay sa alanganin. Even if it means ma-persecute tayo ng family natin. Even if it means, no, itakwil tayo ng mga magulang natin, ng pamilya natin, or i-unfriend ka, di ka na kaibiganin ng mga kaklase mo. Even if it means, di ba, pagtawanan ka ng mga tao sa paligid sa'yo. Ng mga tao nakapaligid sa atin. Doon pa lang yun, How much more actually sa ibang bansa, preaching the gospel of Jesus Christ, it really cost them their lives. To the point that they will be, mapapakulong sila, mapapatay sila. And makikita din natin in the Bible, the very first disciples, they were stoned to death, they were cut into half, ganyan, 'di ba? Ganon yung klase ng persecution, ng hirap na dinaanan ng mga disciples. Sa atin ngayon dito, na follower ni Jesus today, if we believe that about kay Jesus Christ, and we have personally encountered our living God, Jesus, the risen Christ, do we have that urgency and do we have that motivation to preach the gospel no matter how costly it is for us, even if it will cost us our life? And ito yung nais natin na kumbaga iparating sa atin. This is just a one point that I will leave to all of us here this afternoon. It says here, the risen Christ meets us in our brokenness, heals us, calls us by name, and commissions us to share the hope of His resurrection. That's Jesus for all of us. Jesus is, He's the one who meets us sa lowest point ng buhay natin. Alam ng Panginoon yung buhay natin, right? Maybe when we testify, medyo may filter pa nga eh. Pero si God, alam niya yung natin. Alam niya yung buhay natin. Even the deepest, darkest moments ng life natin, deepest, darkest secrets that we have. And yet, Jesus meets us where we are. And He's also the same Jesus that heals us from that brokenness. Gaano man natin iniisip na walang pag-asa yung buhay natin, but Jesus has the power to heal. More than those people na hinil niya sa mga sakit. Yes, Jesus can heal our physical sickness, but Jesus can heal us holistically. Can heal our emotions. He can heal, us spiritually. He can heal us mentally. Lahat, maaari nating i-lay down sa paanan ng ating Panginoon. And He's the one who can heal us. And He also calls us by name. That's how personal Jesus is to every one of us. King David, you are my son. Ivan, I love you. Rex, the old Rex has gone and the new Rex has come. He
calls us by our name. Ganun ka-personal yung Panginoon sa atin. Kung hindi pa natin nararanasan yun, diba? Ito yung time na talagang, Lord, I want to personally know you. I want to know you more in my life. Alam niyo yung klase ng relationship kay God na talagang even yung ano lang, kahit yung sasakyan mo pa uwi, kakausapin mo pa si Lord, Lord, sana may dumating na yellow na Egypt para makasakay na ako pa uwi. Ganon. Di ba? Lord, malapit ng matapos yung or magsisimula na yung 2 p.m. service, baka naman umabot ako. Alam mo, tipong ganon, kahit dun lang. Guys, kahit sa mga ganong bagay. Kasi minsan, lapit lang natin talaga kay Lord kapag matindi na yung pangangailangan natin eh. Lord, yung due date namin, bukas na, wala pa akong pambayad. Di ba? Yes, of course, si God, sumasagot siya. Di ba? Of course, we can call Him for our needs. But you know, that kind of relationship kay Jesus na very personal, very intimate na talagang, alam yun, He is our Lord and Savior. Of course, sana hindi naman mawala yung respect, yung honor natin kay God. But, you know, He's also a friend to us. No? And He wants us na makilala natin siya ng higit pa sa inaasahan natin or higit pa sa naririnig din natin na kwento ng ibang tao sa atin. I hope that each and every one of us here will really, personally encounter our living God, the risen Christ. And that, us more than being, alam nyo yun, sometimes na lang din talaga tayo eh. Nasa stuck tayo dun sa, natin eh, sa past natin, sa brokenness natin, sa current situation natin. And Jesus wants to heal us. Gusto ng Panginoon na ligtas tayo mula doon sa sitwasyon na nararanasan natin ngayon. And if we only allow Jesus to really meet us to where we are and heal us from that, save us from that. Gusto ng Panginoon na maranasan natin yun. So that, hope in our brokenness, right? That just as how nag-work si Jesus kay Mary Magdalene, no? How she really gave her life to Jesus. Makita niya na yung healing ko pala, yung kung paano pala ako pinagaling ni Lord or niligtas ni Lord mula doon sa sitwasyon ko, hindi lang pala yun para sa akin. Para din yan pala sa iba na makilala din nila si Jesus at ma-encounter nila si Jesus. Yun na isang Panginoon sa atin. And sometimes we're too stuck with that. Diba? Yes, Lord, we believe there is healing in your name. Naniniwala kami, Panginoon, na you have the power na i-overturn, baliktarin yung sitwasyon ng buhay namin. More than that, you want our hearts to be fully surrendered to you. And you want us as well to be your witness sa mga ibang tao din na nakakaranas din ng brokenness, mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. And so, today, as we end yung series natin na The Cross, no, once again, the risen Christ meets us in our brokenness, heals us, calls us by name, and commissions us to share the hope of His resurrection. Nasa Panginoon, meron tayong pag-asa. At nais ng Panginoon na yung pag-asa na experience natin sa Kanya, yung pag-asa na dala-dala niya, is also the same hope that we will also share to others. And with that, can we all stand this afternoon? And let this be a time of, let this be a moment wherein we can just, talk to our Lord Jesus Christ. We'll give a time to just, alam niyo yun, na kausapin natin si Lord.
and just pour out our hearts to our God and to meet us kung nasaan tayo ngayon. Ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat sa atin, na feeling natin wala nang pag-asa, or say dead end na. That let this be a moment na we can just talk to Him and pour out our hearts to Him. Jesus, our God, our Savior. Lord, maraming salamat, God, for this time that we have with you, Lord. A time, God, where we can just pause, Lord, and we can just reflect, Lord. Sometimes, God, in the midst of busyness ng life namin, sometimes, God, we're in a hurry, or we're in a rush sa maraming mga bagay, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, God, that we can just, Lord, be amazed in your presence, Lord, and just dwell, God, in your presence. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa salita mo na siyang nangungusap sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw ay ang Diyos na buhay. Jesus, you died and you rose again. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa buhay mo, dahil sa ginawa mo para sa amin, Panginoon. Na Lord, you are, Lord, you want each and every one of us, God, to encounter you, God, in a deeper and in a personal way. Panginoon, patawarin mo kami if there are times, God, or if there are a lot of times that we just treat you, Lord, as someone we can pray to and you will answer our prayers, God. We're grateful, Lord, that we can talk to you and you can answer, God, our prayers according to your will. Pero ngayon, Panginoon, nais mo na yung bawat sa amin, God, ay lumapit sa iyo, Panginoon. Lumapit sa iyo, God, na naalis namin lahat ng pretensions namin, naalis namin, Lord, lahat ng kung ano man yung mga bagay, God, na iniisip namin, even our anxious thoughts, even, Lord, yung mga worries namin, Panginoon. And Lord, naalis namin, Panginoon, lahat, God, ng kung ano yung meron kami, Panginoon. And just, Lord, to Lord, meet you, God. And Lord, ma-meet ka namin, Panginoon, makita namin, God, yung
kung sino ka, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, God, kasi, Lord, ikaw yung nakakaalam ng situation ng bawat isa sa amin, Lord. Iba-iba, God, yung pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. But thank you, Jesus, because you're the very same God, Lord, that meets us, Panginoon, and that, Lord, calls us, God, sa pangalan namin. Salamat dahil we are worshiping a God who is so dear to us, Lord. Maraming salamat, Panginoon, kasi we are undeserving of your love, of your grace, God. Yung lahat ng favor na nare-receive namin from you, Panginoon. Pero Lord, grabe lang din, Panginoon, sometimes yung kadalasan, God, yung pride na meron kami, Panginoon, na we can just, Lord, na i-dismiss lang namin or di namin masyadong i-acknowledge, God, yung presence mo, Panginoon. But right now, God, just like dear children, as Father, like a friend, Lord, na, Panginoon, lumalapit kami ngayon sa presensya mo, Panginoon. And Lord, nais namin, God, na i-pour out namin, God, yung heart namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Jesus, dahil ikaw ay ang Diyos na may kakayahan, may kapangyarihan na pagalingin kami. Salamat, Jesus, because you're the one who saves, you're the one who heals, you're the one who restores, and you're the one who transforms, God. Salamat, Lord, kasi in the midst of our brokenness, sa grief namin, God, sa mga sitwasyon namin, Lord, na pakiramdam namin, Lord, hindi na namin alam yung gagawin namin. Lost na kami, Panginoon. Lord, in your name, God, na Lord, we are healed, God. In your name, God, we can find comfort. In your presence, God, Lord, we can be restored, Panginoon. Maraming salamat, God. Dahil even those very people, Lord, na nakita namin yung buhay nila, God, through the series, The Cross, Lord, na how, Lord, yung journey nila of knowing you, God, was a very beautiful journey, a picture of how, Lord, you are very willing, Panginoon, na i-walk through kami sa life na, sa buhay, Panginoon. God, you are that very same, God, na nais kami, Panginoon, nais kami, Lord, na maranasan namin, Panginoon, or ma-journey kami, Lord, mag-walk through kami, God, dun sa life na nais mo para sa amin, Panginoon. Maraming salamat because you are a God you are the God who can, Lord, bring, Lord, yung life namin mula sa kadiliman, Panginoon, patungo sa liwanag mo. Na, Lord, ikaw yung may kakayahan, God, na mag-overturn ng situation ng buhay namin, Panginoon, patungo, God, sa nais mo. And ikaw din, Lord, yung may kakayahan, Panginoon, na baguhin yung heart namin, God. Lord, sinusurrender namin yung heart namin sa iyo ngayon, Panginoon. Lord, you know how broken this heart is, and you know, Lord, how, Lord, na kung gaano kadami, Lord, yung mga nararanasan namin, Panginoon, na feeling namin wala ng pag-asa. But right now, God, maraming salamat, Panginoon, kasi we know, Lord, that in your presence, we can have fullness of joy. And in your presence, God, we are, Lord, we can experience comfort, Lord. And Lord, in you, God, we can have peace, Lord. And it's more than the peace that this world offers, but the peace that surpasses all understanding. Lord, I pray that if any one of us here, Lord, and in that kind of situation, Lord, that, Lord, right now, you are bringing healing unto them, Lord. And that, Lord, you are saying to them that you are the risen Christ. And you're the one, Lord, na nagsisave sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na Lord, this kind of assurance that we receive from you, Lord, itong word na binasa din namin, Panginoon, will not just be, Lord, stories, God, that we will just, na ibabrowse lang namin, Panginoon, or yung babasahin lang namin, and that's it, Panginoon. But I pray, God, na yung word na mo ngayon, Panginoon, it will pierce, God, yung heart ng bawat sa amin, Panginoon. And the assurance, Lord, that we have with you, Lord, is the very same assurance, Lord, and joy, God, na we will also share to other people, Lord. Dalangin namin, Panginoon,
na ipaalala mo sa amin, God. Remind us, Lord, and restore to us, God, the joy of your salvation, God. Na Lord, kung paano mo kami kinatagpo, Panginoon, nais namin na lagi naming maalala yon sa araw-araw, Panginoon. Na Lord, hindi ka namin makalimutan sa mga panahon, God, na okay lang yung nangyari sa buhay namin, okay lahat, walang problema, at maalala ka lang namin sa panahon na may problema. I pray, God, every one of us here, Lord, will have a deeper awe of you, Lord, every day of our lives, Panginoon. Makilala ka namin, God, for who you are, Lord. At hindi ka namin, Lord, mabox lang sa isang sitwasyon kung saan mo kami sinave, Panginoon. Because, Lord, we know, Lord, that in every situation, Lord, or in every day of our lives, Panginoon, nandun ka at nangungusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Lord, that us, Lord, being more than Lord, in a religion, Lord, or that we are taking a checklist, Lord, ng week namin, Panginoon, na umattend kami ng Sunday service ngayon, God. Lord, dalangin ko, Panginoon, but more than those, Lord, I pray that each and every one of us, God, will, Lord, have a deeper relationship with you, Lord, and ma-encounter ka namin like we have never encountered before. I pray, God, would you bring renewal, Lord, of every, Lord, relationship, Lord, na meron kami sa iyo, Panginoon, and even our relationship with others, Panginoon. I pray, God, that as we meet you today, Panginoon, that you are, Lord, you are renewing, God, yung hearts namin, Panginoon, and that, Lord, you are turning, God, yung heart namin, Panginoon, from a heart of stone into a heart of flesh, God. And that, Lord, you are, Lord, allowing us, Lord, or renewing our minds as well, God. Remembering, God, yung goodness mo, yung faithfulness mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw ng buhay namin, God. Kung gaano mo kami minahal, God, sa mga panahong hindi kami kamahal-mahal. Kung paano mo kami, Lord, sinave. Sa mga panahon, Lord, na dapat na lang talaga kaming pabayaan, but yet you save us. That's how good you are sa buhay namin, Panginoon. And salamat, Lord, because I know, Lord, that as you meet us where we are, Lord, ang nais mo para sa amin, Panginoon, ay hindi kami manatili sa dati naming buhay. Nais mo, Panginoon, na magkaroon ng progression yung buhay namin, Panginoon. Nais mo, Lord, na lakaran namin, God, yung buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. And so, Lord, we know, Lord, and believe that when you died on the cross and when you are resurrected, and that means, Lord, that's a declaration that we can live victoriously, God. We can have victory, Lord, over sin, God. Yung mga sin na pinakatatago-tago namin, Lord, ayaw naming ipaalam sa iba, God. Lord, sinosurrender namin yun sa iyo, Panginoon. And we say that we can say no to sin and that sin has no power against us. That we can live victoriously in this life because you said in your word that when we believe in you, Jesus, that the old has passed away and behold, the new has come. Lord, we embrace the new life that you have given us, Panginoon. And just as how Mary Magdalene said, I have seen the Lord. Lord, today, it is our declaration, God. We have seen you. We have seen you more than, Lord, our eyes, God. But we have seen, Lord, how you move. We have seen, Lord, how Lord, you, Lord, move into our hearts, transform our lives, Panginoon. And we will continually see, God, how you will, Lord, transform yung buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, today, God, I believe each and every one of us, Lord, kinakall mo, Panginoon, to live a life that is pleasing to you, to live in holiness, to live, Lord, in love, to live, Lord, na may faith sa iyo, Panginoon. And dalangin namin, Lord, that as we continue in this journey of following you, Jesus, that we will continue to know you as well. Know you more than information in our heads, God, but know you, God, na ma-encounter ka namin, God, even in the very little things na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, God, because it is only by your grace, Lord, that we can experience these things, Panginoon, sa iyo. And salamat, Lord, dahil
yung pagmamahal mo sa amin ay hindi tumitigil, Panginoon, hindi nagwawakas. And so today, God, it is our response, Lord, to you, Lord, to worship you, God, not just only with our lips, Panginoon, but with our very own lives, God. We surrender to you. And Lord, today, our declaration of our hearts, God, is that we will live yung life namin para sa iyo, Panginoon, so that others too will come to know our God, our risen Christ, who meets us in our brokenness, who heals us, who calls us by our name, and who commissions us to share this very hope that we have in you. Maraming salamat, God. We worship you. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's respond in worship. It is finished. It is finished. The victory is won. Yes, Lord. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. Come on. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin to break. There's no pain to leave. The cross declares it is done. There's no shame to reel. That His love won't heal forever. The victory is won. There's no sin. There's no sin to break. There's no pain too great. Yes, it is done. There's no shame to reel. That His love won't heal forever. The victory is won forever. The victory is won forever. The victory is won. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that it is finished. Thank you, God, for your message today, Panginoon. Salamat, Lord, that whatever pain, Lord, whatever the past na meron kami, God, sinasabi mo sa salita mo, Lord, that it is finished. Tapos na yon. And thank you, God, for the word na na-receive namin today. It's not about, Lord, Lord, ma-receive lang namin to, Panginoon, on our minds. But, Lord, commission us, Panginoon. Commission us, God, that as we go, Panginoon, as one church, God, we will go, Panginoon, na dala-dala, Lord, yung salita mo, yung gospel mo, Lord, yung good news, Panginoon, na tinapos na, Lord, that
on the cross, Panginoon. Salamat, Lord, kasi hindi kami, Lord, lalabas dito, Panginoon, na mag-isa. Thank you, Lord, that you are with us, Panginoon. Sa bawat isa na nandito, God, Lord, commission us to go and make disciples of all nations. In Jesus' name we pray. Amen. So yun, thank you for joining our 2 p.m. service. And ayun, tapos na yung The Cross series natin. So next week, see you po sa bago nating series. See you everyone. God bless po.